Invalid po ba ang deed of sale ng lupa kung hindi notarized? So, deed of sale ang pinag-uusapan Ayun. na Attorney Jay. Oo, kailangan kasi notarized Mm. sa Attorney Jay, 'di ba kapag ka nagbebenta ka ng real Mm. property, meaning yung lupa ay kasama diyan. So dapat po notarized yung deed Oo. of sale. Oh. Yun. So Oo. importante Otherwise, nakalagay. considered siya. Mhm. Oo, otherwise Yes, Attorney Jay. hindi siya makokonsidera bilang public document. Magiging private document Yes. ito na kailangan nilang i-prove pa, di ba? Kasi yung deed of sale, ang purpose ng Mm. notarization is to make it a public document na talagang pinatotohanan ng abogado na pinanumpaan ninyo ang inyong kasunduan, na merong Oo. pagbebentang nangyari, merong palitan ng real property at nagbigay siya ng consideration o yung bayad niya doon sa real property na binenta at binili, 'di ba, Attorney M? Oo. And ang effect nun, Attorney Mm. Jay, kapag hindi siya public document, hindi mo siya pwedeng i-enforce sa ibang tao. 'Di ba? Yun ang problema doon kasi Correct. kapag lupa ang pagbabasihan natin, 'di ba? Pag hindi siya notaryado, hindi ko pwedeng pagbasihan na may deed of sale kami, oh. Halimbawa, kami ni Attorney Jay nagbentahan. Mm. Sabihin niya, may deed of sale Mm. ako. Hindi ko pwedeng i-enforce yun against another person na pinagbentahan ng property kasi hindi siya notaryado, 'di ba? Para maging enforceable siya Correct. against third parties, kailangan po nakanotaryo yung deed of sale. Otherwise, kapag ibinenta po yan sa iba, wala pong habol yung bumili ng property kasi po hindi notaryado. Pwedeng habulin niya yung pinagbentahan niya na ibalik yung binayad sa kanya, pero hindi na niya maku-question yung sale kasi nga hindi notaryado. So hindi po yan enforceable sa ibang tao. So kailangan po ipanotaryo, in short, kapag bumili ng real property o lupa. Importante po na nakanotaryo ang deed of sale.